Welcome to my vlog. Today we're heading to Japan. It's already 10:35. So ito yung gate number 4. Pumasok kami and then pagpasok pala dito meron ng baggage repack area. At pwede nang magtimbang dito ng mga baggage. And itimbang muna natin yung ating mga luggage. Katabi nung baggage repack area, yung hilera ng self-check-in. So, ayan. Meron na pala nito dito sa Terminal 3. Basic reminders when traveling to Japan. Unang-una, kailangan ng ating passport ay may validity na at least 6 months. Dapat ay nasa loob ng valid na passport ang Japan visa. Sakaling nasa expired na passport ito, dalhin pareho ang luma at bagong passport. Huwag kalimutang mag-register sa e-travel. I-download ang QR code or i-screenshot ito para makalabas ng Pilipinas. At visit Japan Web para mabilis ang immigration process paglapag mo doon. Take note, may bagong guideline sa Japan starting this 2026. Sa Visit Japan Web, i-generate na rin ang iyong tax-free QR code. Ipakita lang ito sa mga shops para bawas tax agad nang hindi na nilalabas ang passport. At tandaan, maximum ng 2 power banks lang ang allowed bawat tao. Bawal ito i-check-in. Dapat bitbit mo ito sa iyong hand carry bag palagi. Ito lang yung bukas. And yung McDonald's. Yun lang yung bukas. Wala ding mga convenience store dito sa second floor ng Terminal 3. Ongoing pa din yung construction dito sa may area kung saan maraming kainan. So, nandito muna kami kumakain sa McDonald's. And time is 11:20. Nakapag-check-in na kami. Let's go na sa immigration. So, ayun, doon sa part na yun, pwedeng scan dyan for e-travel. So, let's go sa immigration. Daan na kami sa immigration. Ito yung Big Sky Nation. Paglabas lang ng immigration and security. You are seated next to an emergency exit. We're back in Nagoya after a year. So we're heading to the train station in Terminal 2. So pupunta tayo sa Terminal 1 kung saan nandoon yung train station going to Nagoya Station. Guys, ayan, nandito tayo sa Shubu Centrair. So, ayan yung Flight of Dreams. Pero hindi na tayo pupunta dyan. Today is April 13, 2026. And it's currently 13 degrees dito sa Nagoya, Japan. So, currently, nandito na kami, nakasakay na kami papunta sa Meitetsu, Nagoya. The New Sky bound for Meitetsu, Nagoya. See you there! Hello! Today, iro-room tour ko kayo dito sa aming Airbnb sa Nagoya. Malapit ito sa Takaoka Station. So, simulan na natin ang ating tour dito sa ating Airbnb. So guys, ito yung ating pintuan ng Airbnb. Merong shoehorn sa pagsusot ng sapatos para madali. Ito naman may 2 umbrella in case na umulan. And then, meron tayong emergency evacuation route. Meron din dito na mga reminders before leaving this place. Kung halimbawa mamamasyal, ganyan, or aalis na kasi mag-check out na. So, kailangan sundin natin itong mga rules. And then, syempre dito, merong genkan kung saan iniiwan yung mga shoes. Kasi alam naman natin na dito sa Japan, hindi pinapasok ang mga shoes. Tapos, dito parang deodorizer siguro to. Ayan. Ay, oo, deodorizer nga siya. Ang bango niya. Ayan. And then, ito naman, ano ba tong cabinet na to? Ayun. Cabinet siya. Siguro para sa shoes din to. Ayan no, para sa shoes. Ayan. Tapos,
After naman natin dito ay tignan natin yung kanilang flooring. Ayan yung flooring na napakalinis. Ayan. Nandito yung garbage, trash bins. So, meron 3 dyan. Merong iba't ibang klase ng segregation. Dito yung mga burnable. Tapos, dito naman yung plastic, recyclables. And dito sa baba, yung mga bottles. So, ang sabi sa amin kanina, yung mga bote, ihihiwala yung wrap at saka yung cup. Kasi dito dapat ilalagay yung mga cup at saka wrap. Okay? At meron din ditong microwave at electric kettle. Meron din ref. Grabe, super linis ng refrigerator. Ayan. So, pinapakita ko lang sa inyo pero hindi naman natin yan gagamitin. At ito yung super cute na kitchen. Merong medicated hand soap. At ito ay siguro detergent. Liquid detergent sa paghuhugas ng pinggan. At ito yung ginagamit. Ayan na meron pang scrub. Ito yung tubig. Dito yung gripo, Pero hindi na natin bubuksan yan. Kasi hindi naman din natin gagamitin yung kanilang mga plato. Dito naman, akala ko dito nakalagay yung plato. So, dito pala ay merong knife, merong, hindi ko alam kung ano to. Ayun, sa drawing. So, pagka sa clothes, halimbawa, pwede itong ilagay sa clothes, i-spray. Tapos, ayun, mga plastic bag, merong scissors, kitchen scissors yun. And then dito naman sa kabila, ayun, ang kanilang mga gamit sa kitchen. Panluto, may mga mangkok, merong chopsticks, tsaka sandok, meron ding chopping board, yan. At meron ditong gas stove. May complimentary din na ayan, bottled water. Yan. Meron ditong exhaust fan. At banda naman dito, merong tissue paper. Ayan, may emergency light. Ito ay, ano to? Tea. At mga cup. Meron ding basahan dito. So, kapag nabasa tong surface na to, ito yung pamumunas. At meron ding tauban ng plate and ng baso. At pagkatapos dito naman, sa side na to, may mga provided sila na towels. Ang galing no, kasi Airbnb and yet, nagbibigay sila, nagpapagamit sila nitong mga towels na to. Ayan, eto, ano to? Hair dryer. Hair dryer siya, yan o. Okay, hair dryer. And then, merong mga hangers dito. Ayan, ito, siguro to basahan sa paa. And then, ito naman yung kanilang washing machine. So, automatic yan. Meron pa dito ang lagayan ng maduming damit. At ang maganda dito, pag naglaba, ayun yung kanilang liquid soap. At dun sa, ayun, yun nandoon, hindi ko na maabot. Masyadong makipot tong space na to. Yun yung ginagamit natin para pag naglalaba tayo, hindi masistretch yung ating mga damit. Ayun o. Ayun siya. So, tinuruan ako ng paggamit nito. Ito yung para sa power. Ito yung start button. Dito naman natin isiset yung ito yung spin at ito yung dry. So, isiset natin yan kung gusto nating spin or dry. Pwede rin parehong isiset spin and dry. So, ang button na pipindutin dyan ay ito. Okay. So, halimbawa, ganyan. Ayan. So, naka-on na siya, di ba? So, ito, kung dry, ito lang. Pag spin, ayan. Pero kung parehas,
kailangan mapailaw natin to by pressing this. Okay, and then pag na-press na natin yan, spin and dry, tsaka pa lang natin pipindutin itong start button. Okay, so 2 hours daw ang pag-spin and dry. At 100% dry talaga siya. No need na maghang. Okay, dito ay napakagandang bathroom. Ayan. Merong bathtub. Siyempre, gano'n naman talaga dito sa Japan, di ba? Laging may bathtub yung kanilang bathroom. So, ito yung mga controls para sa hot and cold. Pag magtututbrush, ito naman yung gagamitin natin na baso. At merong mirror. Ayan. Provided din nila yung shampoo, conditioner, at body soap. Ayan siya. Parang ayaw mong mabasa yung dingding at saka sahig, di ba? Kasi sobrang linis talaga. Super. Ayan, meron pa dito ang curtain. Ayan o. So, curtain. May privacy. Paglabas ng CR, pwede na dyan mismo magbihis. Dito sa part na to. Ayan. At dito naman sa side na to, itong door na to, ay ang toilet. Ito yung toilet. Buksan natin yung ilaw ng toilet. Ayan, merong tissue dito. Tapos yung controls, ayan, nandito. Ito yung kanilang washlet, Toto washlet. Ganda, diba? Grabe, linis. Ayan, ito yung maliit na trash can. Ayan, and then, ito ay yung brush para sa toilet. Meron din ditong towel, merong tissue sa taas, and toilet cleaner. Ayan, if ever, kung halimbawa, di ba, ginamit natin yung toilet, nakakahiya naman na hindi linisin. So, ayan, meron dong brush. At merong panlinis. Ayan o, yung panlinis nila. Toilet cleaner. Grabe, ang linis, sobra. Ganda oh. Okay, sarado na muna natin to. Patayin natin yung ilaw. Sarado natin yung door. Oh, ayan. Kung napansin nyo, di ba nabuhay yung yung ilaw. Nawawala siya eh. Tapos nabubuhay ulit kasi sensor siya. And then dito naman tayo sa mismong kwarto. Nakatabi lang ng CR. Ayan no. Ayan yung CR. Tapos ito yung kwarto. Ito yung ilaw. Yung switch ng ilaw. And then, ito yung... Guys, so pagpasok natin, ito yung una natin makikita. Itong bed. And then, yung television. Meron ding ditong mini table na may dalawang upuan. Pero yung upuan niya, lang siya, yung parang throw pillow. Parang siyang throw pillow, ang gaan. And then carpeted. Ayan. Dito sa ilalim pwedeng maglagay daw ng mga baggage or yung maleta natin. At explain sa akin itong technology ng kanilang yung carpet nila. Ang technology dyan ay eto. Ayan o, warmer yan. Yang warmer na yan, ginagamit kapag, syempre winter, pero spring kasi ngayon eh, malamig pa rin ang spring ng Japan. So eto, ayan ang init talaga, ang init. Ang sarap apak-apakan. Ang sarap apak-apakan at saka ang sarap umupo. Talagang ramdam na ramdam yung init. And then, meron ditong cabinet. Yung cabinet, ayan, pinasok dito yung isa naming maleta. Yan yung cabinet. Ito na yung isa naming maleta. Meron din silang vacuum. Ayan, kung sinisipag-sipag ka, pwede yan. 'Di ba? Gamitin mo tong vacuum para makatulong tayo. Kasi pag Airbnb, talagang kasama sa rules yung i-maintain mo yung cleanliness eh. Ganun din naman sa hotel, pero iba yung rules talaga ng Airbnb. So, ito naman yung... Huwag na lang pansinin yung natutulog. So, ayan yung isa pang bed. Ayan.
So, tong bed na to, actually, parehas ng size yan. Maliit siya para sa dalawang tao, pero pwede na din naman to sa dalawa. Kung hindi naman masyadong malalaki katawan na matutulog, pwede na to sa dalawang payat. Kung sa isa, komportable. Kasi parang alanganin siya na single, na double. So, ayun. And then, ito naman yung control para sa air condition. Ito, hindi na sa amin in-explain to, so hindi na lang natin yan papansinin. Ay, nga pala, sandali. Eto, mabalikan lang natin. In-explain sa akin ito. Ito ay control na pwedeng pindutin up or down. Depende kung anong temperature ang gusto mo para dito sa bathtub. Parang ganun yung pagkakaintindi ko, no? Ito yung control niyan. So, pwedeng tataasan yung temperature, pwedeng ibaba din. So, ang suggestion niya, pwedeng gamitin yung 42. Yan, 42. Hindi naman natin gagamitin no? Anyway. Pero mas maganda na rin na nauunawaan natin yon. So, eto daw pwedeng hindi na galawin. Ganyan na lang yan. Wala namang, kumbaga nag-automatic daw yan. Nagsha-shutdown mag-isa. So, kung lalabas tayo, okay na yan. Hindi na natin gagalawin yan. Dahil automatic siyang nagsha-shutdown. O, diba? Ang ganda ng kortina. Ang ganda dito. Grabe. Ito ay Izumi Annex. Yan ang pangalan nito. Ayan o. Well-lighted pa tong lugar na to. Ng kitchen. Ito din no. Ang laki. Ang liit ng space. Actually, ang liit lang nitong space na to, pero ang ilaw nila, grabe, ang laki. Kaya very well lighted talaga. Ayan. So, ayun guys. Very comfortable itong place na nakuha namin na Airbnb dito sa Nagoya. Particularly, gusto ko rin i-point out na ito is located sa Takaoka Station. So, 3-minute walk lang to from Takaoka Station. Ganon kalapit. Sobrang convenient. Kaya, very good location talaga to. So, yung price nito, sasabihin ko na lang, ilalagay ko na lang yung price sa description box. Or kung gusto nyo magtanong pa about dito sa lugar na to, mag-comment lang kayo dito sa video na to. So, kahapon, ni-room tour ko kayo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung labas nitong Airbnb namin. Pero ngayon ko lang din napansin na meron para kaming veranda. Ito yung television, tapos katabi, nung hinawi ko tong curtain, meron palang veranda. Ayan, so buksan natin. Slide natin dito sa part na to. At, ayan. Ayan, nakita ninyo ang veranda. Ayan yung kapitbahay or katabing building nitong Izumi Annex. Ito yung sa aircon unit. Pwedeng magsampay dito if ever. Ayan, pwede naman kasing maglaba dahil meron ditong washing machine. Katabi or malapit dito sa Izumi Annex, mga iba't ibang building. Pero dito, more on mga residential. So, ayan guys. Ito yung itsura ng labas ng aming room. Tapos, ito yung elevator. Ito, hindi ko alam kung saan. Pero, ito yung mga iba pang kwarto. So, nasa 3rd floor tayo. And then, katabi tayo ng elevator. So, let's go. Bago tong nila, etong building nila or very well kept lang talaga. Grabe, super linis talaga. Sulit na sulit yung ibabayad dito. At ito naman yung entrance. Nag-automatic yung door. Tapos, may another door pa. At, ayan, pag sinarado natin, ayan, mag-engage yung lock niyan. Tapos pagpapasok, dito itatap yung card. Ayan, so tara, pakita ko sa inyo yung labas ng building.
So, ayan. May mga bike dito kasi sa first and second floor, residential siya ng mga locals. And then, yung third floor naman dito, yun yung for Airbnb ng mga tourist. So guys, ganito yung facade ng building. Papakita ko sa inyo yung... Ayan, tawid muna tayo. Ganyan yung itsura ng building ng Izumi Annex. Ganda, di ba? Tapos yung neighborhood, ang tahimik. Residential siya eh. Ayan o. Ikot ako para makita ninyo. Tapos, according sa Airbnb, etong Izumi Annex, sila din yung may-ari nitong bahay na to. Pinaparentahan din nila yan. Ayan. So, ayan yung itsura. Ayan yung itsura ng Izumi. Ganda, di ba? Grabe. Strict talaga. Ako ramdam ko na strict yung may-ari. Pero syempre, maintindihan mo kasi his house, di ba? His rules. Ayan. Ganda. I hope you find this video helpful. At kung nagustuhan niyo tong video na to, please like and subscribe to my channel. Thank you for watching.